11 lugar sa Metro Manila ang naapektuhan sa unang araw ng transport strike ng grupong Piston. Pero sabi ng MMDA, hindi na paralisa sa kabuuan ang pampublikong transportasyon. May report si Chino Gaston. Sa libreng sakay ng mga lokal na pamahalaan, umasa ang mga naapektuhan ng transport strike ngayong araw. Wala nga pong masakyan eh. Kanina pa ako. Pag maglalakad na lang. Kanina pa po. Nag-book na lang po ako. Sa Caloocan, nagrally ang ilang miyembro ng grupong Piston. Di basura! Hindi pesang! Sahod, trabaho, at karapatan! Di basura! Habang sa Baclaran, POP! Peace out! Di basura! nagkilos protesta ang ilang kalyado ng grupo. Hindi naman kami tutol sa modernisasyon. Ang tutol lang namin sa kami isakop sa corporation at saka kooperatiba. If you go through a fleet modernization program, hindi naman pwedeng individual yan, ma'am. Kasi ma'am, one single entity cannot really handle the fleet disposal of one route. Sa ulat ng Super Radio DCWB, hanggang ngayong gabi, marami pa rin commuter ang nahirapan sa pag-uwi. Sa monitoring ng MMDA, 11 ruta sa Metro Manila ang apektado ng tigil pasada. We can categorically say na hindi naman po naparalisa yung pampublikong transportasyon. Nakiusap si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III sa Piston na putulin na ang 3 araw na transport strike. Pag-usapan na lang daw sana ang mga pwedeng hakbang para maibsan ang hirap ng mga driver. Pero wala raw nakikitang dahilan ng transport group para itigil ang strike. Ang gusto nila, iurong ang December 31 deadline para magsama-sama ang mga jeepney drivers at operators sa mga kooperatiba o korporasyon. Pag-uusapan din daw ng grupong Manibela bukas kung magkakasarin sila ng tigil pasada. Sabi ng DOTR, patuloy nilang inaayos ang implementing guidelines ng Public Utility Modernization Program para sa kapakanan ng mga jeepney driver at operators. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News.